Yeah, good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Nabati mo naman ang Happy New Year yung katabi mo? Ayan, praise the Lord. Parang may mga hangover pa tayo sa ating simbang gabi, ano? And I'm not feeling well today, but it's a pleasure still to be with you, to speak to you, to may bahagi sa inyo ang mensahe nitong huling mensahe sa taong 2025. Alright? So, we'll be saying bye-bye for 2025 and welcoming New Year for us. So, ang ganda nung awit kanina, no? Walang araw, walang sandali, walang minuto na iniwan tayo ng Panginoon. Alright. Magpapahula lamang po ako sa inyo kasi alam ko mga magagaling kayo. Yan. Um, Abot ba? Sige daw. Ayaw niya? Okay. Um, Alin dyan yung authentic at saka fake? Yung dito, taas kamay. Yung authentic, saan? Saan naman yung hindi authentic? Alright. Nakita nyo kung alin dyan yung original? Sino dito ang titingin original yan? Taas kamay. Meron. Dito, sino ito original to? Ayan. So, that's the fake and that's the original. Alright? Ayan. So, how about this? Alin dyan yung fake? Alin dyan yung original? Alin yung fake? Sa taas? Or sa baba? Like, here's the result. The fake and pag tinignan mo siya sa malayo, hindi mo masyadong mahalata. But if you look closer, you will see the difference. Yun palang tahi nila, ibang-iba na. No? Yung pino ng tahi ng oreg. Ayan. So, mamimigay po kami niyan mamaya sa mga nakatama. Pakilista po yung mga correct ang sagot. Now, how about this? Ayan. Sino may bago niyan? Woo! Alright. Saan dyan yung oreg? Kaliwa, kanan. Sinong tumama? Ayan. Now, ayan, mamimigay kami niyan. Alin dyan yung original, alin naman dyan yung fake. Yung dito yung original. Alright, no? Ayan. Ayan. Now, alin dito yung authentic na church attire? Banda rito or banda doon? Ba't alam nyo? Ha? Which do you think? Saan dyan ang pang-church na damit? Banda rito or banda doon? O bakit ganito yung mga kasuutan natin? Ha? Alam natin, di ba, yung mga authentic dress code for church, for party, or for birthday, or whatsoever. Pero bakit yung ating mga kasuutan, minsan, kapag Sunday, hindi siya authentic for church attire. Now, hindi ko sinasabi, mali bang magsuot ng ganyan? Hindi naman. No, pero akma ba siya sa okasyon na ating pinunta? Pero pastor, yan na lang yung pinaka-the best ko. Well, no worries, welcome naman dito. Kahit nga nakatsinelas, wag lang nakatupis. Alright? Pero alam natin sa ating kaloob-looban, ano yung perfect attire for church. Amen. So, alin ulit dito yung pang-church? Ito or ito? Now, yung sunod na video, magugulat kayo. Image. What does it mean to us? We label them cults, di ba? Tawag natin sa kanila kulto. Sila naman din, tawag nila sa atin kulto. Pero, we label them cults, hindi to katulad natin, ibang reliyon po yan sila, yet they look more authentic Christian than the way
with rest. Amen. Now, how about this? Which side worships authentically? Yung banda rito or banda doon? Bakit alam niyo kung ano yung authentic worship? Pero bakit ito yung ating ginagawa? Now, again, we label them cults. Tama? Yung mga kulto, tinatawag natin silang kulto. And yet, their posture of worship looks far more authentic than ours. Bakit ganon? Ha? Bakit ganon? Now, you might say, well, Pastor, don't judge the book by its cover. Kahit naman nagsiselfone ako habang nagpipreach ka, alam naman ni Lord yung puso ko, Nax, ang lakas ng loob mo ah. Now, my answer with that is this. If the content is powerful, the presentation should honor the glory of what's inside. Kung talagang totoo yung nasa loob, dapat nakikita sa labas. Are you following? Ha? Now, few years ago, kami ni Pastora, nagtitinda kami ng kung ano-ano sa online. And meron kaming isang product na napakasarap and I put logo on that, nilagay namin sa pouch, binenta namin online. Nakakabenta naman nga lang, pabarya-barya. You know? So what I did, I decided to make some edits. No? Inayos ko lang ng kaunti yung label. Hindi yan actually talaga. But to my surprise, inayos ko lang kasi I was very convinced na maganda yung product eh. However, yung presentation ng product hindi ganun kaganda. So nung inayos ko, kahit papaano, nakita namin yung significant change ng sales. So, my friend, kahit gaano kaganda yung nasa loob natin yung ating pinaniniwalaan, dapat magmamatch siya sa panglabas. Yung presentation natin dapat nagmamatch ang ating kaloob-looban. Kapag tayo bilang Kristiyano na nanampalataya tayo na we are Christians, dapat yung Christ-likeness nagmamanifest sa ating mga buhay. Amin ba, mga kapatid? So, if the God we worship is real, living, and authentic, then our worship should reflect that same authenticity. Amin ba? Kapag ang ating Diyos na sinasamba, totoo. Kapag yung ating sinasamba ay buhay na Diyos, authentic, dapat yung ating worship authentic din. Huwag nating sabihin, do not judge by its cover. Do not judge the book by its cover. Hindi po. Kasi kung ano ang nasa loob natin, dapat nagmamanifest po siya. Amin ba, mga kapatid? Praise the Lord. Now, pag-usapan po natin ngayon is, what is authentic worship? Ano nga ba ang tunay na pagsamba? So kanina, atin na pong nakita, buti pa sila kung tinawag nating kulto, akma ang kanilang pagsamba. Buti pa yung mga tinawag nating kulto, akma ang kanilang kasuutan. Pero tayong mga nag-profess that we have the truth or we are in the truth, minsan hindi umaakma yung ating pamumuhay. Amen. At madalas, ang ating pagsamba ay hindi umaakma. Kaya kapag meron po tayong nakikita habang nag-worship tayo, nagsi-cellphone, sabihin mo sa kanya, hindi yan akma. Amen? Amen. Praise the Lord. Naniniwala po ako, ang Kapaskuhan hindi lang nagtuturo sa atin patungkol sa totoong Diyos, ito din po ay nagtuturo sa atin what is authentic worship. Amen? Now, dito po sa Matthew chapter 2, ang sabi po ng Bible, after Jesus was born in Bethlehem, in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem. Saan daw galing?
Jerusalem, from the east. At sabi nila, pagdating nila sa Jerusalem, where is the one who was been born King of the Jews? We saw his star when it rose. And ano daw yung purpose nila? Bakit sila pumunta sa Jerusalem? We have come to worship Him. Now, for most of us na binabasa natin ang Bible na parang hindi natin masyadong pinapahalagahan, parang ganun lang yung itsura natin. But I'm telling you that yung pagpunta nila sa Jerusalem, meron silang malinaw na purpose. They came just to worship. Parang ikaw at saka ako, pumupunta tayo dito every Sunday to worship. However, nakikita ko, medyo malapsaw yung ating posture of worship. Buti pa yung mga kulto, nakayuko. Pag sinabing taas ng kamay, taas ng kamay. Pag sinabing nakapanikluhod sila. Tayo, sasabog na yung ugat ng worship leader dito, tayo doon nagsiselfone pa rin. Lalong-lalo na yung banda dyan sa likod. Amen. Pero ako naniniwala na unang mararapture yung mga ganon. Yung mga nasa likod. Hallelujah. So, mga kapatid, they came from the east. Now, you have no idea where they came from. Galing po sila sa east, at para maintindihan po natin yung konteksto ng kanilang paglalakbay, eto po yung kanilang nilalakbay. They came from Babylon to Bethlehem. East. This is east, and eto yung west. So itong mga magi na ito, hindi po itong mga hari, but they were magis. Sa ating kapanahunan, sila po yung mga astrologers, nag-aaral ng mga bituin. Kumbaga, sa ating modern time, sila yung mga scientists. At itong mga taong ito, dahil mga scientists nila, ang kanilang mga trabaho ay mga prominent figures ang mga taong ito, mayayaman sila. Hindi sila sanay sa pamumuhay na mahirap, yung just to survive. Mayayaman po ang mga taong ito, nirerespeto sila. And yet, because the King of the Jews was born, alright? Tinuruan sila ni Prophet Daniel, darating yung panahon, sisibol ang kanyang, may prophecy kasi yung kanilang prophet ng unang panahon, si Balaam Prophet nila yun No? Sabi ni Balaam, nung susumpain niya sana ang Israel, sabi niya, a star will rise. So, binantayan nila yung prophecy ng kanilang Balaam, tapos napadpad si Daniel sa kanila, nagiging teacher si Daniel sa kanila, marahil na ituro din sa kanila, then a time will come, a star will arise. And that star will lead you to the King of Kings, the King of the Jews. So, etong mga prominent people na ito, naglakbay sila papunta sa Jerusalem, at alam niyo po ba kung gaano kalayo yung Babylon to Jerusalem? Nowadays, Babylon is Iraq. So from Iraq to Jerusalem, naglakad po sila. During the time, wala pa pong sasakyan. Nakakamelyo lamang po sila. At ang camel po, hindi po yan malakas tumakbo or lumakad. Mabagal lang po yan. Now, these people will go in a caravan travel. Pag sinabing caravan, pinakakonti dyan 30 hanggang 50 up to 100. Now, kung ganyan kadami kayong naglalakbay, hindi kayo pwedeng tumakbo ng napakabilis. Now, according to the estimation, that's 800 to 1,000 miles. Kung i-times 2 mo siya, parang kung sa kilometers na, around mga 2,000 kilometers, malayo po yan. Ngayon, everyday, para marating nila ng 5 months yan, maglalakbay po yan sila ng 40 kilometers per day. Not considering the ulan, yung init, yung kanilang nilalakaran na bundok, minsan patag. Now, during that time, yung highways na binabanggit sa Bible, singlapad lang po yan ng isang dipa. Hindi po katulad ng ating highway ngayon na sobrang lapad, lalawak. Now, imagine ito, walking through the stones, hindi simentadong kalsada, aakyat ka ng malakas, bababa ka na naman sa valleys, dadaan ka sa desert, dadaan ka sa gubat.
They crossed a lot of places, a lot of circumstances, just to what? To worship the King. That's how they value, that's how that's the posture. That's the display of worship to the King of Kings. And yet these people are rich people. They are permanent people, pinagsisilbihan ito. And yet, can you imagine saan sila mag-aalmusal ngayon? Pagdating ng tanghalian, saan sila mananghalian? Saan sila maghahanap ng tubig? Walang gripo, walang mabilhang 7-Eleven habang naglalakbay. So sometimes, ang goal nila is 25 miles or 40 kilometers. Alam niyo kung gaano kalayo ang 40 kilometers? From Angeles City to Tarlac. That's 40 kilometers, approximately. Maglalakad ka ng ganyang kalayo, ngayon nga patag yung daan sementado, ang hirap pa nga eh. Pero sa kanilang kapanahunan, naglalakbay sila. Hindi mo alam kung saan sila kukuha ng pagkain from day-to-day basis, and they're traveling for about 5 months. Every day. Wala silang katiyakan kung saan sila dadalhin ng bituin. And yet, they just follow the star just to worship. My goodness. Ito yung kanilang pagsamba. Nakita ba natin yan? So, their compass was only the star. So mga kapatid, authentic worship is pursuing God beyond convenience. Iniwan nila yung kanilang convenience. Just to pursue, just to worship, to come to Jesus and worship. At yung Jesus na kanilang hinahabol, hindi yung king na parang king talaga na baby pa lang, maybe under 2 years old. Ang kanilang nadatnan. And yet, they lived everything for the Lord. Now, in Genesis chapter 22, diyan po unang binanggit ang salitang worship. Mga kapatid, worship is pursuing God beyond convenience. Sa Genesis 22, sabi ng Lord sa kanya, ihandog mo yung kaisa-isa mong anak. From there, makikita natin that worship is to be done out of convenience. Hindi po madali ang tunay na worship. Laging merong kapalit na sakripisyo. Sabi niya, ihandog mo yung anak mo. Pagdating sa Genesis 22, ang sabi ng word na handog, we will go there to worship. Mga kapatid, hindi po convenient. The Bible calls it worship. And you know what? Si Abraham tsaka si Isaac, naglakad sila 3 days din. By foot. At habang naglalakad sila, si Isaac may bit-bit na kahoy sa kanyang likod. Ang dami nilang mga dala kasi nga, maghahandog sila sa Panginoon. At ang tawag ng kanilang ginagawang sakripisyo is worship. It wasn't convenient for Abraham. Nung tinanong siya ng kanyang anak, Tay, nandito na tayo, ready na ang lahat. Saan yung ating handog? It wasn't convenient for Abraham to answer, My son, you are the handog. It wasn't convenient for Isaac either. Nang malaman niya na, ako pala ang handog. And it wasn't convenient to Abraham nung tinalian na ni Abraham ang mga kamay ng kanyang anak. At nung kanyang dahan-dahang pinahiga doon sa kung saan niya kakatayin yung kanyang anak, it wasn't convenient for him. Lalong-lalo na nung itinaas na niya ang kanyang kutsilyo at papatayin na niya ang kanyang anak. Mga kapatid, no one can truly worship God out of convenience. Why is that so? Because authentic worship is very discomforting. Naka-aircon na tayo dito, hindi pa natin maitaas yung kamay. But authentic worship is very discomforting. Again, no one can truly worship God out of convenience. Minsan, wala akong pamasahe, hindi ako makapag-church.
we are worshiping Him out of convenience. And yet, pagdating nila sa Jerusalem, ang buong bayan nabulabog. The entire, region or nation was troubled. At meron pang isang tao talaga na labis ang kanyang bulabog. King Herod was deeply disturbed. Bakit siya nabulabog? Kasi nabalitaan niya, may dumating na mga wise men at naparito sila, hinanap nila yung bata na hari. Siya din hari. Anong maramdaman mo? Hari ka tapos meron pa palang ibang hari. So, para kay King Herod, delikado ito. Meron na pala akong karibal. Yan ang nasa isip niya. At alam niyo po ba mga kapatid, authentic worship is provocative to the enemy. Alam niyo ba ang totoong pagsamba? Nakakapag-stir up po ito ng galit, lalong-lalo na sa kaaway. Kaya nung malaman ng hari, mga wise men sila, mayayaman sila. Hindi ba sila mga baliw? Anong ginagawa nila? Baka i-raid sila sa kalsada? Hindi pa natin alam yun. Yung in the course of their journey, ilang beses silang hinold up, ilang beses silang ni-raid, ilang beses silang inatake. And yet these people were so bold, paying a lot of discomforts. They came to worship God. And that is authentic worship. At nung malaman ito ng hari, mga kapatid, it provokes the false king. Now, every enemy of worship is not Satan, but our own self. Yung worship, mga kapatid, it exposes false kings in us. It exposes insecurities, selfishness, envy, pride, and self-pity. Ang pinakahari, hindi naman si Herod, yung tayo. Pagdating na sa pagsamba, agad it exposed insecurities. Magbibigay? Mag-offering? Kami nga, wala nga kami. May pledge na naman? May contribution na naman? Pasko na naman, kailangan ba mamimigay, tumulong, mag-gift? It exposes the false kings in us. May nakaupo sa trono ng ating mga puso. Lalo na pagdating sa worship, ayaw ng false king na meron pang mas mataas sa kanya. Gusto natin lagi tayo ang pinaglilingkuran, tayo yung binibigyan, tayo yung pinapahalagan, tayo. Gusto natin tayo yung center of attraction. And that is why false king was so angry. Kaya false king siya talagang, literally false king siya kasi during that time, under sila sa Roman Empire. So, ginawa pa rin siyang hari doon kahit parang puppet king lang talaga siya. So, literally, puppet king lang siya, but if we convert it into spiritual, tayo po yun. Na pagdating sa worship, ang dami nating reklamo. Ang daming palag. Ang dami nating tawag ito envy, no? Yung mga insecurities. So, authentic worship is very disturbing. Not only very discomforting, but authentic worship is very disturbing. Tignan mo yung kapatid mo, o tignan mo yung katabi mo. Kapag ka nagwo-worship na yan ng totoo sa Panginoon, tas walang pera, madi-istorbo ka. Pipilit siya kahit maglalakad. Naalala ko nung time na, kwento lang to ni Mama, no? Maliliit pa lang kami, sinasakay pa ako sa likod. Pag wala kasi silang pera No, wala silang pangsakay ng jeep papunta doon sa isang sakayan, so nilalakad ang layo siguro sa tansya ko lang kasi alam ko naman yung lugar, no? Mga dito siguro sa dati nating church sa Sanilaw. Lalakarin nila yan. Dala-dala ako. Madadaanan kami lahat ng mga kamag-anak ni Mama. Ang sabi nila, nandito na naman yung mga borbolen. Nandito na yung mga born again. Mga praise the root. Ginaganong kami, pinagtatawanan kami habang naglalakad kami. Tingin nila sa amin, mga ganun na, mga baliw na.
And I found out that authentic worship is disturbing to other people. Ba't ka naglalakad? Ang mga tao, hindi sila sanay na ang worship pala disturbing, na ang worship pala discomforting. Sanay lang tayo sa comfort eh. Sanay lang tayo pag may aircon, saka na kasi pag may aircon na lang. Pag walang aircon yung simbahan, hindi natin inaatinan eh. Kapag walang service, hindi tayo nagkukusa eh. Amen. Kapag walang libre sa life group, kapag hindi sa McDo ang life group, hindi tayo mag-a-attend eh. Kasi gusto lang talaga natin, yung worship is comfort. Amen. At kapag nagbibigay tayo, gusto lang natin yung tira-tira. Kasi akala natin ang worship is, di ba? But we cannot worship God without discomforts. And that is the nature of worship. Kaya yung hari, sobrang nagagalit, sobrang naiinis. Now, there was a story in the Bible, na nung si David, sabi niya, araw na, bibilihin ko lahat yung mga hayop, mga pananim mo, yung mga harvest mo, bibilihin ko lahat yan, ihahandog ko sa Panginoon. Sabi ni Arauna, my king, take it as free so that you can serve the Lord your God. David refused. And you know what? Arauna was so disturbed. He was upset. Sabi niya, nilibre ko na nga, hindi ko na nga pinapabayaran. Bakit mo tinanggi? Bakit pinipilit mong bayaran? Because para kay David, worship that costs nothing is worth nothing. Amen. Nalala ko nung mga time na nagkaroon kami ng conference doon sa Manila. Pagdating nung lunch, nagsama-sama kaming mga pastor. Unahang kaming bunot sa pagbabayad. Nung magbabayad na ako, nakiusap yung isang pastor, sabi niya, ako na. Bakit? Dami kong pangangailangan ngayon. So, ako din, meron din akong pangangailangan, pero sobrang dami daw yung kanyang pangangailangan. Kaya siya daw magbabayad. Yung mga hindi makakuha sa mindset na yan, you would be very disturbed. Kung ikaw yung asawa ng pastor na yun, sasabihin, wala ka nang ang pera. Puputulan na tayo ng kuryente. Puputulan na tayo ng tubig. Gagastos ka pa. But David said to Arauna, no, I refuse to take it for free. Because I cannot offer anything to the Lord that cost me nothing. Amen? Now, another story in the Bible, yung kapatid ni Lazaro na si Mary, binasag yung kanyang pabango. At ang halaga ng pabango na yan, 1 taong sweldo. Nung makita yan ni Judas Iscariot, parang mabaliw si Judas Iscariot, talagang umusok sa sobrang galit. Sabi niya, ha? Binasag mo lang yung halagang 1 taon na pabango para lang ibuhos kay Jesus? Sa totoo lang mga kapatid, yung authentic worship nakakapraning. Lalo na sa mga hindi sold out sa worship. It is very disturbing. Are you following? If your worship never offends anyone, it probably never cost you anything. Why? Because real worship bleeds. It breaks. It empties wallet. It walks extra miles, just like the wise men, extra miles for Jesus. When everyone else stops at what is convenient, and authentic worship always gets criticized. Sabi ng mga kamag-anak namin noon, wala na nga kayong makain, pasimba-simba pa kayo. Wala na nga kayong pamasahe, nilalakad. Dumadaan lang sila papa at saka mama sa pilapil nung palayan hanggang makarating doon. Pagdating sa church, putik na putik yung kanilang mga paa. And people laugh at them. People was so outrageous. Sabi nila, mga baliw na kayo. Because authentic worship
is very disturbing. Are you following? Now, pagdating sa Matthew chapter 2 verse 11, ang sabi ng Bible, on the coming to the house. Nasa bahay na ba sila? Wala pa. On the coming. In other words, nung palapit na sila sa bahay, nakita nila, they saw the child with his mother Mary. Tingnan niyo yung mga wise men, ha? And, ano kaagad ginawa ng mga wise men? As they saw the child coming into the house, pagdating nila sa bahay, ano kaagad ginawa nila? Mary, pakisindi naman yung aircon. Mary, pahingi mo ng tubig yung malamig. Ganun ba yung ginawa nila? These are wise men. These are prominent people. Pinaglilingkuran nito. Bit-bit mga ginto, mayayaman, mga precious things. These are people who are most likely respected in their regions. And yet when they saw the child, immediately they bow down and worship him. Wow! Mga kapatid, what is authentic worship? It discerns true worth and bows in reverence. Yung mga wise men daw, they discerns true worth and bows in reverence. Bata lang, pero kahit bata, alam nila yung worth nung bata. Na hindi lang ordinaryong bata yan. That is why they have to bow down before the child. Wise men and authentic worshipers, they can discern true worth and bows in reverence. Pagdating natin dito sa loob, can we discern true worth of the one, the reason why we came? Minsan pagdating dito, nagsisimula na. Nagpuri na dito, tumatambay pa sa labas. Nagkikwentuhan pa doon sa labas. Wise men discerns true worth. They can discern the true worth of the one whom we worship. Hindi tayo na parito para maglaro. We have come here to worship the King of Kings, that even the wisest men on earth traveled from the east. They put a lot of discomforts. They were able to disturb the kings and all the regions just to bow and worship Jesus. True worship discerns the true worth and bows in reverence. What does it mean? Authentic worship is discerning. Yung discerning, mga kapatid, ganito yan. Yun bang you can identify what is wrong from right? Alright? Hindi lang from what sin and what is right. Pero yung alam mo yung automatic ba? Sa Tagalog, kusa. Pag alam mo nang nagsisimula, ano dapat ang kusa? Pasok. Kaya meron tayong mga ushers dyan eh. Kasi hindi tayo nagkukusa. Yung usher pa yung magaganyan sa atin, pasok na po. Wala kasing kusa. Pero ang kakaibahan lang sa ating simbahan, lalabas pa lang video ng offering, nagsusulat na ng tithe saka offering. Di mo napansin? Kahit pa paano bumabawi yung church natin, di ba? Lahat may mga, kahit pa paano sa church natin, maraming automatic. Pag sinabi ni Pastor daw, pipinturahan na natin yung ating kids church, may mga nag-pledge na ng pintura dyan. Nitong next year na ito, tapusin natin yung kids church, pinturahan natin yan, tapos magpapasimula na tayo dito sa ating mga pundasyon para matapos na yung simbahan natin. At para sa atin, yung simbahan natin, hindi mahirap pagdating sa finances. Doon lang tayo medyo nahirapan ng konti, yung magsimula na po, pasok na po.
Pero pagdating sa giving, walang problema yung simbahan natin. Generous tayo eh. Sabi mo sa katabi mo, salamat na lang, may kusa ka. Hallelujah. Oh, pero sabi mo sa katabi, pero hindi ka pa nagkusa sa regalo mo. Yung pamasko mo, hindi ka pa nagkusa. Authentic worship is discerning. Kami mga kapatid, tinuruan kami ni mama ng discernment eh, yung kusa ba? Pag bahay, hindi pwedeng magsapatos. Kahit bahay namin o bahay ng ibang tao, kahit bago pa yung sapatos mo, once you step on some others' houses, hubarin mo yung sapatos mo. Iwan. Pangalawa, huwag kang pumasok sa kwarto ng ibang bahay. Pag nakatulog ka or kumain ka sa bahay na yan, maghugas ka ng pinggan or magwalis. Something you can contribute at the exchange of people's hospitality. Yan yung mga turo sa amin eh. Mga basic po yan. Ano? So, matik dapat yan. Dapat ang worship natin, may discernment. Uy, nagsisimula na. Worship. Pag nag-worship na, nag-iiyakan na dito, huwag na kayong magkwentuhan. Nag-start na yung word, tapusin mo na lahat. Diba? Ha? Nagpipraise and worship na, may tumawag sa'yo. Boss mo, nung gagawin mo? Teka muna, Lord. Importante to, Lord. Pero yung wise men, nakakita pa lang nila si Jesus. Ako imagine ko dito, siguro nung makita, kasi wala pa sila sa bahay eh. Nung makita pa lang si Jesus, immediately they bow down. Hindi nakaluhod sila papunta. Could you imagine that? Ano kayang mangyayari kung ang ating simbahan? 8:00 pa lang nandito na lahat. Wow, I'm excited to worship the King of Kings. Hindi ako pwedeng malate. Ang ganda nung kanta kanina, si Lord laging on time. And what I love about the wise men, they were on time. Naunahan nila ang plano ni Herod na patayin ang mga bata. They were on time. They arrived on time. Now, I want to show a short video that might help us understand what is authentic worship. Kanina, I was able to establish that, worship is discomforting, worship is disturbing, and worship is also discerning. I want you to discern what is true worship. That in spite of your situation, no matter how ugly, gaano man kahirap ang ating sitwasyon, we must have a discernment na yung ating sinasamba, there is no excuses. Yes. Kung ang ating sinasamba ay Diyos sa lahat ng mga Diyos, then let Him be God of all gods and kings of all kings. Panoorin natin ang video ito. Mga kapatid, that is worship. Nakita niyo yung kanilang worship sa ating worship? Kung ang pagsamba natin ay walang bahid ng sakripisyo,
walang kirot sa puso at walang postura ng malalim na paggalang sa Diyos, ito ay hindi tunay na pagsamba, kundi paporma lamang. Ito yung klaseng pagsamba ba na kahit hindi na mamunga ang mga puno ng igos, walang ubas, ang kahoy ng ulibo at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop, anong sabi niya? Magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. These are the kind of worship that defies discomforts. A kind of worship that disturbs people. And this is an authentic kind of worship that develops discernment. Na kahit ano pa ang kalagayan natin sa buhay, pag-worship, worship. Sapagkat walang ibang karapat-dapat sambahin kundi ang ating Panginoong Hesus na nung unang Kapaskuhan siya'y ipinanganak, nabuhay at namatay para sa kaligtasan nating lahat. And because of that, He deserved all our discomforts. God deserves our disturbances. Minsan sobrang busy natin sa ating trabaho, hindi na tayo naiistorbo pagdating sa worship. Busy tayo masyado. Pag inalok ka, gawain, life group tayo, punta tayo dito, hindi, busy ako. Hindi na tayo naiistorbo. Sino naniniwala ng ating Diyos, He deserves to be? Tayo. Karapat-dapat siya sa ating disturbances. And finally, we must develop discernment as we worship God. Amen? Nung si Nanay Rosario ninyo, malapit na siyang mamatay, kinonfine namin siya sa St. Catherine Hospital. Galing ako sa trabaho and I was led by the Lord to bring my guitar. Pumunta kami sa hospital. Saktong mga, I think, 11:00 ng gabi pagkatapos na, I think, after yata kinausap ako ng doktor na hindi na maganda ang kanyang kalagayan. I took my guitar. Sabi ko, Ma, would you like to worship the Lord? Sabi niya, let's worship the Lord. Bumangon siya, hirap na hirap siyang bumangon. We started worshiping the Lord. Pagdilat ko sa aking mga mata, kita ko yung hirap niya. Yung discomfort. Kahit hirap na siya, tinaas niya yung kanyang dalawang kamay. He lift up her hands as high as she could. Pinakinggan ko siya. She shout aloud, as louder as she could. She sings with us, she worship with us. Nung makita ko yun, sabi ko, I was able to witness what is authentic worship, the perfect posture of worship. After 2 years, I think 2 years, 3 years, namatay din si Pastor Bert, yung bayaw ko. Yung pamangkin ko nag-send sa akin ng isang picture, nandun lang siya sa malayo. Nakuhanan niya bago siya namatay. Si Pastor Bert, tumayo sa kanyang bed, nagtaas ng kanyang kamay, worshiping the Lord. Kapag ang ating worship, walang bahid ng discomfort, hindi nakakaistorbo, nakakabulabog, at walang malalim na pagkaunawa sa Diyos na ating sinasamba, hindi yan pagsamba. Paporma pa lang yan. When our deep discernment of who He is shatters our comfort and disturbs the room, that's when our worship
becomes authentic. Salamat po, Panginoon, sa itinuro niyo sa amin ngayong umaga. As we embrace a new year of our lives, baguhin mo yung parte sa aming mga buhay. Yung pagsamba na umaayon lamang sa aming convenience. Yung pagsamba na hindi nakakabulabog. Let our worship provokes the enemy inside of us. As we yield into your Lordship, Lord, let our worship becomes provocative to the people around us, to the enemy in front of us, and to the false kings inside of us. That as we come to worship you, especially every Sunday, every Wednesday, and in our life groups, that the discernment, the level of discernment will be developed in our lives. And I pray that the message of Christmas will not only lead us in knowing you, but in correcting our postures of worship. This all we pray. In Jesus' name, amen.